Harap-harapang nagkasagutan sina Congressman Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Si Marcoleta naghimutok sa pambabash sa kanya at pagtawag na traidor, habang si Tariela ipinunto rin ang masakit na salitang binitawan ng congressman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nag-face-to-face sa Kamara sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela sa gitna yan ng pagtalakay ng House Tri-Committee tungkol sa fake news. Sina Tariela at Marcoleta pinagtalunan ang West Philippine Sea. Si Marcoleta kasi pinaninindigang wala naman raw West Philippine Sea. Hindi raw yan kinikilala ng international community. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Dahil sa pananaw na yan ni Marcoleta, nabiktima raw siya ng pambabash sa social media. I was called a traitor. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. Let's put it on record. I did not use the word traitor. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana dun sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? Why would I go to the extent of defending you and you're running for Senate? Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang. Sabi naman ni House Public Order and Safety Vice Chairperson Romeo Acop, kaya may hearing ang TRICOM para solusyonan ang problema sa pagpapakalat ng disinformation o fake news. Tanging kinatawan lamang ng YouTube ang present sa pagdinig, hindi pa nakadalo ang mga kinatawan ng Meta o Facebook at TikTok. Pinag-usapan din kung paanong nagagamit ang mga content para pagkakitaan, gayon din kung paanong namomonitor ng Bureau of Internal Revenue ang pagbabayad buwis ng mga vloggers o social media content creators. Pinagsusumiti na ng komite ang Bureau of Internal Revenue kung ilang content creators o vloggers ang nagbabayad ng buwis. We rely only on the voluntary declaration of the influencers insofar as their income. Parang hindi po kasi ako satisfied doon sa voluntary lang. Baka merong loopholes, Mr. Chair, doon sa ating batas, doon sa BIR. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, posibleng pag-aralan ng Kamara ang pagbibigay ng prangkisa sa social media platforms tulad ng ginagawa sa mainstream media. Pinasapina na rin ang 11 social media content creators at vloggers sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.